Happy Hearts Month! Naka-ready na ba ang inyong mga pangregalo? No? Sa buwan ng mga puso, karaniwang iniisip natin ang pagmamahal sa espesyal na tao sa ating buhay. Pero ang pagmamahal ay higit pa sa romantic love. It's about building connections, whether sa pamilya, kaibigan, katrabaho o sa mga customers. No? Palaging required ang pagmamahal. Hello. Lalo na sa trabaho nyo. As people working in the electrical industry, we understand the power of connection. Alam natin, pag hindi tama ang connection, hindi dadaloy ang kuryente. Kahit pinakamahal na electric fan pa yan, pinakamahal na TV o pinakamahal na gadget, kung walang power, hindi gagana. Hello. Sa mga wires at circuits, malaki ang epekto ng solidong connection kapag may loose wire o hindi magandang pagkakabit, walang kuryente. Kaya't ang bawat connection ay importanteng mapangalagaan. Naniniwala ako may mga safety precautions, may mga nagbabantay sa generator, may mga nagbabantay dun sa distribution ng kuryente galing sa generator. Bantay sarado, bakit? Isa lang ang madisconnect doon, lahat apektado. Kapag maayos ang pagkakonekta, malakas ang agos ng kuryente sa ating buhay bilang mga tao. Kapag maganda ang ating koneksyon sa Panginoon, sigurado malakas ang pagdaloy ng pagmamahal sa mga nakapaligid sa atin. Sabi dito sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Hindi ka makakapagbigay ng pamasko kung hindi ka bibigyan ng 13-month ng Meralco. Sa electrical system, alam natin na kailangan ng power source para mag-function. Kung walang source, hindi tatakbo ang kuryente. Kanina binulungan ko si Kuya Jules, saan galing ba ang kuryente ng Meralco? Sabi niya, merong kooperatibang malaking-malaki na nag-iipon ng kuryente sa generator at dun sa generator, dun bumibili ang Meralco. Hindi po pwedeng walang source. Palagi merong source, no? Kung walang source, hindi tatakbo ang kuryente. Ganon din ang pagmamahal. Ang pinagmumulan nito ay walang iba kundi si Lord. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ang unang nagmahal sa atin si Lord. Hindi po pwedeng sasabihin mong, kaya ako nandito kasi mahal ko si Lord. Kaya ka nandito, minahal ka ni Lord, naramdaman mong mahal ka ni Lord, kaya nagmamahal ka rin kay Lord. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kapag connected ka kay God, He becomes the source of our love. Kapag tayo ay grounded ng pagmamahal niya, saka natin magagawang magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Tulad ng electricity, ang pagmamahal ay may source. No? Unang-una, dapat kilala natin kung sino ang source ng pag-ibig. Walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas. No? Marami sa atin, kilala natin si Lord. Hello? Kasi bata pa lang, di ba, sinasabihan ka na, ang kulit mo, papagalitan ka, paparusahan ka ni Jesus. Pero palagi po natin tandaan, ang purpose ni Jesus, kaya siya pumunta para mahalin ka, hindi para parusahan. Kilala natin yung source ng love. Dapat alam din natin ang importance of connection. Alam ko yung mga taga Meralco, alam nyo ang na importante na dapat nakakonekta. Hello? In electrical work, every connection matters. Kung may loose wire, nagkakaroon ng short circuit, nawawala ang kuryente. Sa relationship natin, ganun din. Sabi nga nung nabasa ko sa Facebook, 10 years na tayo, parang wala ng kuryente. 5 years na tayo, parang wala ng kuryente. Parang nagtsatsagaan na lang tayo. Ang dalangin ko lang po sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung may mga asawa, dapat nakikita mo pa lang yung asawa mo, nagaground ka na. At itong panahon ng Pebrero ay isang magandang pagkakataon para tanggalin yung mga umido ng relasyon. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na yon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. No? Pagkakataon nating maglinis ng mga umido ng relasyon.
Dahil alam natin, pag hindi tama ang koneksyon, hindi magiging maayos ang koneksyon. Sabi nga, ang relationship natin, ganyan din, kailangan ng strong and healthy connections para mag-function ng maayos ang lahat. Sa trabaho, ang magandang pagkakonekta sa mga kasamahan ay nagpapalakas sa ating team at nakakatulong para magtagumpay tayo. Sa totoo, kung ang makikita nyo palaging mali ni Sir Michael, ni Sir Jules, hindi ka makakatrabaho na maayos. Kung ang makikita mo palagi, yung mali nung partner mo, ang nakikita mo, ako na naman yan, tiyak. Bakit ba hindi nila mahalata na napakatamad nung kapartner ko? Kung magfo-focus ka sa ganon, pati ikaw, magmumukhang tamad. Bakit? Tiyak, hindi mo rin matatapos yon. Pinaka-the best, babalik tayo dun sa source ng love. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Lord, tulungan mo po ako. Talagang hilingin natin sa Panginoon na dagdagan ni Lord yung love na meron tayo. No? Sabi dito sa Hebrews 10:24, and let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. No? Hindi po pwedeng basta love, dapat talaga may good deeds. Alam naman natin na hindi tayo mapupunta sa langit dahil sa good deeds. Kaya tayo mapupunta sa langit dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Pero hindi maniniwala ang nakapaligid sa atin na mayroon tayong tamang pananampalataya kung walang lumalabas na good deeds sa atin. Number 3, alam natin kung sino yung source ng love. Alam natin kung ano ang importance ng connection. Dapat siguraduhin natin na maayos ang flow, ang pagdaloy ng pagmamahal na nagmumula sa atin. Sa electrical circuit, ang daloy ng kuryente ay kinakailangan para magbigay liwanag at power. Ano ang theme song ng Meralco? May liwanag ang buhay. Ang ibinibigay ng Meralco, yung literal na liwanag. Tayo po, kaya po tayo narito. Nais natin na paglabas natin dito, magliwanag ang paligid natin at mahalata nila. Hello. Mahalata nila na tayo ay konektado sa liwanag ng sanlibutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palagi kong sinasabi, no? Hindi importante yung relihiyon. Kahit anong religion, welcome po natin dito. Kahit anong religion, punta ka dito. Kasi bakit? Naniniwala tayo kahit anong religion mo, kung hindi maayos ang connection mo kay Kristo, hindi ka magliliwanag pa din. Ngayon naman, ang dalangin ko lang ngayong Pebrero, hindi lang yung umido ng relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, kundi lalong higit yung relasyon mo kay Lord. Maalis natin yung umido na nagiging sanhi para hindi ka masyadong magliwanag at para hindi kumukuti-kutitap ang liwanag mo na paminsan-minsan sindi, paminsan-minsan patay. Mahirap i-maintain ang liwanag ng ating pisikal na katawan. Lalo na kung nasa posisyon, nasa managerial, may mga hawak kang tao. Ang hirap, no? Pero dalangin ko lang, ngayong Pebrero, lahat ng mga pakiramdam natin na umido ng buhay natin. Talagang, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko to kasi ikaw ang magpapalakas sa akin. Pag block ang flow, madidismaya ang bawat isa. Ganon din sa pagmamahal, kailangan itong mag-flow freely. Pag ang love ay stagnant at nakakulong, hindi natin mararamdaman ang epekto nito sa ating buhay. Love needs to be given and received freely. And when it flows, it transforms everything around us. Operation Love po tayo. Kung hindi naging effective yung Operation Galit, at napatunayan ko po yan dun sa aking isang anak, talagang Operation Love. May konting compromise, pero nakaalalay ka pa din. Hanggang eventually makita mo, Amen. Thank you, Lord. Sabi sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. So kanina sabi natin, importante dapat maayos ang source ng love. Pangalawa, importante na dapat alam natin ang importance ng connection. Pangatlo, bantayan natin ang flow ng connection ng ating pag-ibig, lalo na sa ating pamilya at mga trabaho. Pang-apat, hayaan nating magliwanag ang buhay
hindi lang ng buong Pilipinas, lalong higit, yung liwanag ng buhay, maging liwanag ka ng buhay sa loob ng inyong tahanan. Kung ano ginagawa ng matanda, tama sa paningin ng bata. Ayaw mong maging lasenggo anak mo, huwag kang mag-inom ng marami. Ayaw mong maging sugaro lang anak mo, huwag kang magsugal. Gusto mong maging mapagmahal ang anak mo, marespeto, mahalin mo ng todo yung asawa mo at irespeto mo yung asawa mo. Kung halimbawa, hindi ka respeto, pag natutulog ang inyong mga asawa, there is power in the name of Jesus. Sabihin mo, in Jesus' name. No? At naniniwala ako, pag merong pagmamahal, kayang pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Kung papaanong nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Doon sa mga unang panahon, sa lumang tipan, pag may kasalanan, patay agad eh. Hello? Pero nakita ni Lord, hindi effective yung patay agad. Mas effective yung merong mamamatay para sa atin. At kung makikita natin, sa totoo lang po, pati yung kaligtasan natin hindi libre. Hello? Sobrang mahal ng pagkabili ni Lord sa ating lahat. Yung dugo ng sarili niyang bugtong na anak. Buhat sa pagkakasanla sa kasalanan, tinubos niya tayo. Dalangin ko lang, huwag niyong igaya yon doon sa mga bracelet, sing-sing, kwintas na isinasanla nyo. Pag na-bless, tutubusin. Pag nagipit, sa sanlaan kumakapit. Dalangin ko lang, yung buhay natin, pag nagipit, kay Kristo tayo kumapit.